Hello Kathleen fans! Masaya ang Kathleen sa isa't isa ngayon. Mabubuntis daw si Ma'am Catherine ngayong 2025. Balik eskwela na nga ba si Alden ngayong 2026? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga sobrang nakakatuwa ito. Nakaka-good vibes itong mga feedback ng mga taong pumunta doon mismo. Sa may kasi nag-share sila ng kanilang videos na pumunta sila doon sa McDonald's ni Sir Alden sa tapat ng simbahan sa Barangay Kanluran sa Santa Rosa, Laguna mga kasimbreros. Grabe yung feedback nila. As in napaka-unique mga kasimbreros with all the compliments and appreciation, ang lawak ng parking area or ng parking space mga kasimbreros. Itatry kong i-play or i-play mamaya itong isang video or yung ibang videos mga kasimbreros na tawag dito na pumunta nga sila doon mismo sa Santa Rosa, Laguna mga kasimbreros na McDo ni Sir Alden. Kasi grabe nga yung concept, no? Talagang na-appreciate, marami ang naka-appreciate mga kasimbreros, yung mga McDo goers, no? Yung mga pumunta doon. May isa pa nga rito yung sabi niya, doon sa may tapat ng simbahan na yon, yung parang parish church doon sa Santa Rosa, Laguna, ay doon siya kinasal. Tapos yun nga, na-appreciate niya dito yung pumunta siya doon sa may area ng McDo ni Alden para kumain. Tapos yung iba talaga nang invite sila, no? Nakikita ko sa comment section, napunta tayo, tara, mga McDo lovers dyan. Punta kayo dito sa McDo ni Alden sa Santa Rosa, Laguna. So yun nga, no? Talagang nakakatuwa at nakaka-bless yung grabe, no? Alam niyo yung wisdom at saka creativity. Ano yun ano tawag dito? Gift yun ng Panginoon mga kasimbreros sa isang tao. Kasi hindi naman lahat ay napopossess, no? Tsaka may wisdom mga kasimbreros at creativity. Kung kaya talagang pinagpala ang taong may wisdom at saka alam mo yung malikhaing isip, no? Creativity mga kasimbreros. Yung pagiging malikhain ni Sir Alden ay talagang gift din niya sa Panginoon or gift mula sa kay Lord mga kasimbreros because he is a God-fearing person. Tapos bumati pala siya, no? Doon sa A-team. Ito ipi-play ko rin ito mamaya para mapakinggan ninyo mga kasimbreros. So, yun, nagpasalamat siya sa A-team, no, sa Alden Richards team, mga kasimbreros na number 1 fandom ni Sir Alden. Tapos, looking forward, no, para sa mga more pasabog pa this 2026 and beyond, mga kasimbreros. So, mamaya papakinggan natin ito. Nag-greet siya dito ng New Year, tapos yung mga future events at future na mga ganap ng A-team at saka of course kasama si Pops Alden. Hindi man physically but spiritually, mentally ay andoon mga kasimbreros, no? Nakasama si Alden sa mga ganap. Tapos yung pinost ni Ma'am Catherine kagabi sa kanyang Instagram account mga kasimbreros na yun nga, no, parang nag-invite sila na may bago ng tahanan ang Kapamilya Channel, which is All TV nga mga kasimbreros, All TV 2, no, di ba dati Channel 2 siya, ABS-CBN Channel 2, so ngayon naman ay All TV Channel 2, no, mga kasimbreros. So may caption pala siya dito. So try kong play ito mamaya, no, pag hindi tayo makopyright yung buong video nila kasama si Coco Martin, Vice Ganda at iba pang mga artista ng ABS-CBN mga kasimbreros. Pag hindi ko siya na-play ay mag-copyright tayo, pero pag na-play ko siya, ibig sabihin na hindi tayo copyright. So, ganun na lang yung usapan natin mga kasimbreros, ha. Tapos, yung caption niya dito kagabi sa kanyang Instagram post ay magkita-kita po tayo sa Kapamilya Channel sa All TV, Together Forever Kapamilya. Tapos, yung heart na emoji mga kasimbreros, no? Ni Ma'am Catherine. So, yun po. Yung video pala na pinost niya, iba kasi yung sa Instagram story, tapos iba rin yung sa Instagram wall. So yung sa Instagram wall niya, ito yung mas mahaba-haba at saka kompletong version mga kasimbreros. So kasama dito of course ang mga kapamilyang artists mga kasimbreros maliban kina Kath, Coco at saka ni Vice Ganda mga kasimbreros. So 2 minutes na almost 3 minutes yung video pala na ito mga kasimbreros. So, ipi-play ko ito mamaya again kapag hindi tayo makopyright. Pero kapag makopyright ay hindi ka po mapiplay mga kasimbreros. So, yun po. At ito na nga main item natin mga kasimbreros. Isa sa mga main items natin. Kahapon ito pinost, Happy and Contented Together. Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Nakita natin yung saya. Yung kanilang privacy, yung kanilang silence,
sa kanilang social media mga kasembreros ay patunay na they're happy. And yung post nila, no, nakikita natin yung growth, nakikita natin yung maturity. Kasi talagang dati, kahit ako, nag-expect ko ng post talaga ni Ma'am Catherine sa kanilang Instagram ng Facebook po, ng New Year ganap, no? Yung Christmas, nag-post pa si Ma'am Catherine, no? Yung New Year na mahalagang event din ng taon kasi the most observed holiday kasi ang New Year mga kasembreros, no? Yung bagong taon, pero wala siyang wala siyang post mga kasembreros. So nakita natin yung talagang yung yung kakaibang ginagawa ng Kathleen. Si Alden, yung mga creativity niya, nakita natin. Yung mga bagong roles niya, nakita natin. Tapos yung Catherine naman, may mga pasabog na katahimikan. So yun siya mga kasembreros. So the more that they're being silent and kumaga pa individual ganap and private mga kasembreros, ay the more na mas nakaka-curious tayo at nagkakaroon tayo ng hope, ng pag-asa, ng ilaw na kumbaga pa Kathleen lang sa kala mga kasembreros, no? Sila yung kumbaga pa yung tandem na akala mo wala pero meron. Unlike kasi sa ibang mga tandem, sa mga love teams ngayon na talaga makita mo spotted na lang sila sa gantong lugar, spotted na magkasama, no? Marami na ngayon na spotted mga kasembreros, sina Jericho Rosales, Janine Gutierrez, sina ang Kim Pao, Don Bell, no? Nakita rin yung sweetness ng Don Bell, Andrea Brillantes at saka yung kanyang bagong boyfriend mga kasembreros, si Marco Gumabaw at saka yung bago niyang girlfriend. Marami mga and unlike sa Kathleen, talagang nandun yung sense of kumbaga pa maturity na hindi mo kailangan sa publiko na nandun yung parang they lay the foundation first, parang isang bahay na kailangan yung haligi muna yung kanilang pinapatayo mga kasembreros, and that's their family. So they spend time with their family, no? Kasi alam nila nga pag nagkasama na sila ay maiiwan din nila ang mga pamilya nila. So ganun ba mga kasembreros? So ngayon pa na magbubukas na at saka malapit na matapos ang bahay ni Tisoy, nako. Talagang welcome si Tisay sa house blessing mga kasembreros. So nakita natin yung happiness at saka contentment ng Kathleen mga kasembreros. Kahit hindi man sila magkasama, as long as masaya sila sa kanyang mga pamilya mga kasembreros, that's the most important thing, no? Kasi parang isang puno, no? Yung mga puno, yung mga prutas, hindi sila mamumunga ng marami kapag dikit-dikit at magkasama. So parang ganoon din po ang Kathleen mga kasembreros. And then ito, next item natin. Ang cute nito, no? Kasi kagabi nag-post pala si Lexi naman ito at saka si hindi ko kilala tong isa. Asawa ba to ni ni Kevin? Si tao dito. Nakalimutan ko si Shannon, no? Si Shannon ba to? Si Dr. Shannon. Mga kasembreros ng kasayawan yan ni Lexi, ng tangkad ni Lexi. Tapos si Baby Q na pumasok sa eksena. Yung sinasayaw nila with the big girl in a big world. Tapos may baril kunwari. So ito yung kanila sinayaw mga kasama. Si Baby Q na gustong sumali. Pero tapos sila mga kasama. Ang cute lang. Posted ito ni Mami Min sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So gusto kong lagyan ng highlight itong isa rin na tao dito na nagsabi na doon sa may McDo ni Alden na parang sabi niya dito tapos yung parang naisip niyang idea na 'di ba may drive-thru sa McDo, tapos yung gagawin daw tao dito yung may kalesa na nakaabang na mga kabayong hihila doon sa may drive-thru mismo, no? Kasi nga 'di ba old type, no, vintage or sinaunang panahon na type, no, yung ni Alden. Tapos yung sa kanya naman ay tapos yung naisip niya dito ay lagyan ng kalesa. What if kalesa yung nasa drive-thru, no? So sobrang lupit siguro nun kapag ganun pa talaga mga kasama, nakaabang na doon. Para kang prinsesa at saka prinsipe. Kunwari nakakotse ka.
park mo doon, tapos sasakay ka sa drive-thru ng ilang mga metro lang, tapos balik ka na naman doon sa kotse mo pagkatapos. Di ba parang sobrang unique na noon mga... Pero naisip lang niya yun, no? Hindi yun ang setup mismo ni Alden, mga kasembreros, sa kanyang McDo na ito. Parang naisip lang ng isang fan or ng isang nag-comment sa TikTok account doon sa pinost nga no, na location or ng mismong McDo ni Alden, ng isang fan din na pumunta doon. Tapos may dito, may isang nag-comment din na parang sabi niya, ang lungkot ko siguro pag pumunta dyan, kasi parang yun yung tipo na lugar na pupuntahan mo kapag broken hearted ka. So parang yung sabi niya na, kasi di ba oldie vintage na type, so parang ang kulit lang, no? Kaya sinishare ko sa inyo, mga kasembreros. Tapos ito yung isa sa mga main items natin, mga kasembreros, kung balik eskwela na ba si Alden ngayong 2026, no? Kasi nga sabi niya dito ay parang balik school na daw tomorrow, no? Hindi ko lang sure kung tomorrow or January 6 ang tinutukoy niya, kasi nag-voice over ako ngayong January 5, 2026, mga kasembreros. So dito ay may picture ni Alden na may white at saka pa-dimple. Hindi ko alam kung tinutukoy niya dito ay balik eskwela siya sa kanyang pagiging piloto ngayong 2026, no? Kasi sobrang busy ng kanyang schedule. Magkakaroon pa siya ng teleserye. Baka special classes na yung ginagawa ni Alden, mga kasembreros, kasi pag regular class, of course, hindi niya kaya, kasi he has a lot of commitments, mga kasembreros. So nababalitaan pa din, may nagsuporta actually dun sa sa may pinost ng isang fan about sa pelikula ng Kathleen this 2025 or this 2026. So parang may nagsuporta, parang may tawag dito, may nagpost din na isang fan na yun nga, no, na magkakaroon ng pelikula or movie ang Kathleen, mga kasembreros, ngayong 2026. Yung supporting post na ito, mga kasembreros, ay 3 hours ago by Mother and Daughter Explorer. Catherine and Alden New Year movie this year ayon sa tarot reading. So yun nga, no, hula naman ito, mga kasembreros, which is definitely hula, no, prediction at hindi tayo naniniwala. We believe more sa panalangin at saka sa destiny at will ng Panginoon, mga kasembreros. And of course, no, walang imposible sa panalangin. We too are hopeful and praying, mga kasembreros, na magkatotoo na magkaroon ng movie ang Kathleen, mga kasembreros. So another billion milestone, mga kasembreros, no, praying for that. And again, ngayong January, hindi pa tayo makakapag-conclude. Maybe February, March, and sa mga months pa na darating. Dati kasi, di ba, yung Hello Love Again ay July, May yata or July. Yung July sila May yata sila nag-press con, tapos July yung start ng taping or shooting doon sa Canada. So yun siya, mga kasembreros. New movie alert nila May, tapos nag-start sila ng shoot July 2024, mga kasembreros. So yun po, no. Pero yun, nag-aabang ang lahat, mga kasembreros, kung talagang magkakatotoo ito. And then ito na nga yung isa sa mga main items din natin, itong mabubuntis si Ma'am Catherine. Si Ma'am Catherine this 2026. So natatawa ako dito na ewan, mga kasembreros, no. This was posted by Celebrity Today 10 hours ago. Explosive revelation, Catherine Bernardo predicted. Ayan, so hula na naman ito. Parang sama ko na to dati sa vlog, pero nag-post kagabing isang Facebook page no Celebrity Today. Explosive revelation, Catherine Bernardo predicted to face life-changing events according to 2026 tarot reading. The full video leaks shocking insights about love, career, and mysterious twists in her path. Was this truly the destiny, or is someone manipulating the narrative behind the scenes? So yun, nagtatanong din siya dito, mga kasembreros. And Catherine mabubuntis na this 2025. Noong 2025, ito rin yung sinabi. Noong 2024, 2025, yes. Tapos ngayon, ito na naman, mga kasembreros, no? Walang katapusang issue na pare-pareho, mga kasembreros. Pero yun, no? Talagang team panatag tayo. Hanggat hindi pa mag-aasawa ang Kathleen, of course, hindi pa
magkakaroon ng gantong moment si Kath, mga kasembreros. Tapos ito, may isang fan na nag-post, no, parang throwback photo ito ni Alden. Si Isagani Artillero, no, happy 34th birthday Alden Richards. Parang matagal na yung picture nila. Tapos nung nag-birthday si Alden ay sa kanya pinost, no, 2 days ago, mga kasembreros, which is definitely parang throwback, mga kasembreros. And then ito, natatawa na ako dito, no, sa Kathniel na fan, mga kasembreros. Picture ni na Daniel at Kath, no, 1 day ago, Kathniel Diaries, golf body, o diba, 858 likes. So ang dami pa rin naloloko at saka umaasa. Grabe, no, parang pictures na lang, mabubuhay na yung tao kahit na throwback at hindi na totoo, mga kasens, no. Parang nakakalungkot lang din minsan na kahit may kaila na si Daniel, parang ang mga Kathniel fans ay ayaw pa rin bumitiw, mga kasembreros. Sa katotohanan, wala ng Kathniel. Dankay na ang layag na layag ngayon, mga kasembreros. So pero hayaan na natin sila, no. Ang katotohanan ay still masisiwalat at mabubunyag, mga kasembreros. And then ito, 21 hours ago, so sa Aldab naman ito, posted by TikTok. Ang pangarap ng milyon-milyong Pilipino na maging totoo, ang Aldab ay tila tuluyan ng gumuho. Sa isang eksklusibo at emosyonal na revelasyon na kumakalat ngayon sa mga close groups ng showbiz insiders, naglabas na raw ng salubin si Maine Mendoza tungkol sa kung ano ba talaga ang namamagitan. So, sobrang tagal na. Naikasal na nga po si Maine kay Arjo Atayde. Ngayon pa lang ipopost, mga kasembreros. So, napaka-good vibes naman ito. Ngayon lang siya, no. Pero, yun, siguro throwback lang, no. Hindi lang siya nasabi na kasi iba yung news na bago, iba yung naman na dati pa na issue, tapos hindi na nga totoo ata dito, parang sobrang tagal na nga, ikinasal na nga si tapos gumagawa pa rin tayo ng sariling narration or narratives, mga kasembreros. Parang gumagawa tayo ng sariling script, no. Sana man lang, no, sinabi dito na throwback or matagal na. Kasi ako pag luma na, sasabi ko talaga na luma na, throwback lang to, and so on, mga kasembreros, para hindi nyo ako masabihang fake news or false information, mga kasembreros. So yung iba lang hindi makaintindi pag sinabi kong throwback, sabi, oh, hello love again pa yan. Oo nga, kasi nga throwback ang sabi ko, nililinaw ko naman. So I love you all, no, mga bashers. God bless you, mga bashers. So yun, no, wala nang Aldab, isang memory na lang at saka alaala, mga kasembreros, kasi kinasal na nga po si Maine Mendoza matagal na kay Congressman Arjo Atayde. Kina-vice ganda dito, mga kasembreros. Tapos ang kina Ma'am Kath at Alden, mga kasembreros, na episode ay 5.4 million. So mas mataas pa siya sa subscribers ng Family Feud Philippines na 5.1 million, no. Pero nakakamangha lang siya, mga kasembreros, na pangalawa ito. Akala ko nga siya ito yung pinakamataas eh. Nakita ko kasi yung kina Ma'am Ann Curtis at saka na Vice Ganda. So, mas mataas pa rin sa kanila. So, November 8, 2024, yung kanilang guesting, mga kasembreros, sa Family Feud, mga kasembreros, nung full episode 603, 1 year mahigit ng nakalipas, mga kasembreros, no? So, nakakatuwa lang. Tapos, yung kina Julia Montes naman, at saka nung time ng 5 breakups in a romance na promotion nila, ay 2.1 million views, no, mga kasembreros. So, mas mataas pa rin sa Kath din. So, share ko lang, no, October 20, 2023 naman ito, yung kina Julia at Alden, mga kasembreros, na alam naman natin na best friend, no, mag-best friend itong sina Kath Jul, mga kasembreros, since birth, no. Itong dalawa, no, si Ma'am Catherine at saka si Julia Montes, mga kasembreros. So, share ko lang po kasi kasi lumabas sa aking YouTube options, mga kasembreros, yung kanilang yung kanilang segment na, oy grabe, 5 point. Tapos nung dinan ko yung iba,
sobrang baba ng views mga kasambreros, no? Tsaka yung Kath din ay sakalam sakalam talaga ang Kath din mga kasambreros. Tapos next item natin, ito suot ni Ma'am Catherine dito ay white. Tapos People Asia 20, if I'm not mistaken, 2022 yata ito mga kasambreros, no, ng kasi si Alden talagang suki na ng People Asia magazine mga kasambreros. Nasa red carpet dito si superstar or Asia superstar mga kasambreros na si Ma'am Kath. Tapos of course, no, medyo bata-bata pa yung itsura nito kasi 2023 yung grabing stress at pangangayaya talaga niya Kath mga kasambreros. So pero dito ay sobrang ganda of course, no, ni attorney with her white dress mga kasambreros. So Asia superstar, queen of endorser or endorsement, trusted celebrity. So 7 hours ago pinost ito ng isang Facebook fan page ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Tapos dito ay nanalong one of the people of the year, si phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. So si Alden ay ilang beses na yata siya nakatanggap ng award na ganito mga kasambreros. So Kath din lang sa kalam, no? Tapos ito, last item natin mga kasambreros na picture ng magpipinsan, sina April, si Angel at saka si Riza or si Riza mga kasambreros dun sa Amerika. So aabangan natin kung kailan uuwi ang Fulkerson family from a long vacation mga kasambreros. So yun po. So this was posted by Riza sa kanyang Instagram account mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Team panatag tayo, team solid mga kasambreros, as long as happy and contented ang Kath din. So sana po ay pakinggan natin. So tatry kong i-play itong yung sa kay Ma'am Catherine, kay Coco at saka kay Vice, tapos itong greeting ni Alden sa A-team mga kasambreros. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon afterwards. Guys, samahan niyo ako sa bagong McDonald's ng Santa Rosa, Laguna. Ayan, may simbahan na yan. Diyan ako kinasal. Santa Rosa. Luwag naman yung parking niya. Ayan guys, may motor, may kotse. Ang ganda, no? Ang ganda ng concept ni Al. Santa Rosa de Lima Parish Church, Santa Rosa, Laguna. Bagong McDonald's. Ayan guys, ang ganda, kakaiba to. Sen lang, maluwag ang parking, maganda ang views. Sa mga McDonald's na nakita ko guys. Pasok tayo, tara. Nag-opening daw siya kahapon. Tapos ngayon, na-opening na siya ngayon. Ayan. Ang ganda guys. So, guys, ito ang ganda. Kaya lang wala pala siya. And how are you, A-Team? Happy New Year. Thank you so much for all the love and support this past few years. And here's to more for 2026 and beyond. Sabi nga natin, di ba, we always keep on moving forward. We keep on inspiring. We keep on doing good. And we keep on giving inspiration to others to do the same. So maraming salamat for all the hard work and support that you've given me. I love you guys. And I hope to see all of you guys very soon again. So ingat kayo palagi and maraming salamat. Ito'y masayang araw ng pagpapasalamat. Kayo ang blessing ng Diyos sa amin. Ang saya na mas madalas na namin kayong makakapiling. Buong araw, lahat ng araw, habang buhay. Together, forever kapamilya. Together! Every day, all day. Tulad sa dati, gusto kitang sumaya. Together, forever kapamilya. Tahanan natin ang isa't isa. All together now! Together, forever kapamilya. Together na. Tahanan natin ang isa't isa. Dahil ikaw ang magpapatakbo kahit kailan, kahit saan pa.
kapamilya! Together every day, all day. Tahanan natin ang isa't isa. Together forever, kapamilya. Hihinto ang puso ko dahil ikaw ang nagpapatakbo. Kahit kailan, kahit saan pa, karamayan, laging kasama. Forever kapamilya, forever kapamilya. Forever kapamilya, forever kapamilya. Kahit saan pa, karamayan, laging kasama. Forever kapamilya, forever kapamilya. Forever kapamilya, forever kapamilya. Forever kapamilya, forever kapamilya. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito ha, medyo nakakatakot lang, pero ang title natin ay Hindi Lahat. Matthew 7 verses 21 hanggang 23. Not everyone, hindi daw lahat, no, who calls out to me, Jesus Christ, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, Jesus Christ, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. So napakasakit, no, napakasaklap nito mga kasembreros. Yung sinasabi kasi dito ni Lord Jesus Christ na hindi lahat makakapasok sa langit, no, sa kingdom ng Diyos Ama, mga kasembreros. Hindi lahat ay nalilista ang pangalan sa aklat ng buhay. So ang Book of Life, ito po yung ultimate na listahan ng pangalan ng tao, mga kasembreros. Ang Book of Life po sa heaven, kapag hindi po nakalista ang pangalan ninyo doon, ay hindi po kayo makapasok. Automatic yon, hindi kayo makapasok sa heaven. Parang dito lang sa atin, no, kapag kunwari may mga ayuda sa barangay, tapos hindi nalista yung pangalan mo, so hindi ka makakatanggap, no? Ganon din po sa mga elections, no, kapag wala yung pangalan mo, hindi ka pwede makaboto, and so on, mga kasembreros. So kapag wala yung record mo, for example sa SSS or kung saan man dyan na sangay ng gobyerno or saan man dyan na pilahan or kailangan mailista ang pangalan mo, so hindi ka makakatanggap at hindi ka doon makakapasok, mga kasembreros. So ganon po siya. And dito, this is the ultimate, no, this is the final judgment, this is the final ito yung pinakamasaya na moment sa ating buhay dapat, yung mag-set tayo kapag nilista na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. So, paano natin malaman ito? Ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama. Okay? Ano yung kanyang kalooban? Mahalin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan. And then, mahalin natin ating kapwa-tao, kagaya nating sarili. So, ang tao ito, kung paano ba siya, no? Paano ba siya mahalin? Of course, no, gawin natin yung kanyang kalooban, and of course, maglaan ng panahon sa Biblia, sa panalangin, magkaroon ng personal na relationship sa Kanya at pananampalataya, mga kasus magtiwala sa Kanyang anak na si Lord Jesus Christ, and then gawin natin yung kanyang kalooban. So kalooban niya, ito yung pagiging kind, pagiging loving, pagiging honest, pagiging banal, pagiging peaceful, no, yung gusto natin tahimik, wala tayong kagalit, no, magpatawad tayo, maging mapagpakumbaba tayo, maging patient tayo, no, matiyaga, mga kasembreros, umaasa parati sa Kanya, and you know, so yung mga good attributes. So yun siya, mga kasembreros, bunga ng Holy Spirit, bunga ng Espiritu Santo, mga kasembreros, na mababasa natin sa Galatians 5:22-23. So yun, so sabi niya dito, medyo nakakatakot ito kasi sabi niya, hindi lahat pala, no? Kasi sabi dito, nag-prophesy kami. Gumawa kami ng kalooban mo, Panginoon, no? Nagpalayas kami ng mga demonyo, nag-perform kami at gumawa kami ng mga miraculous deeds sa pangalan mo, no? Sasabihin ng Panginoon na hindi ko kayo kilala. So medyo masaklap ito, mga kasembreros, na akala mo makapasok ka sa heaven, yun pala ay hindi, no? The verse highlights the importance of genuine faith and actions in the Christian faith. It warns against mere outward expressions of faith without a true commitment
to living in accordance with God's will. Simply acknowledging the lordship of Jesus Christ or Jesus without genuine obedience and a transformed heart is not enough to ensure entry into the kingdom of heaven. So, hindi lang sapat na tinanggap mo si Lord Jesus Christ. There is may paggawa dapat. Kung kaya ang sinasabing ang pananampalatayang walang gawa ay patay, no? Ang gawang mo walang pananampalataya ay patay as well. So, dapat yung pananampalataya natin ay may kalaki po yan na gawa, mga kasembreros. So, nabago yung puso natin, pero yung actions natin at hindi natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon, useless din po ang lahat, mga kasembreros. So, parang nag-umpisa lang tayo na nagpatayo ng bahay, no? Pero haligi lang yung pinatayo natin, tapos hindi na natin natapos. Para siyang, yun lang, no? Haligi lang yung pinatayo natin, tapos hindi natin natirhan because hindi nga natin tinapos yung construction ng bahay. It challenges us to reflect on the authenticity of our faith and the sincerity of our relationship with God. So yun siya, no? Let's check talaga, mga kasembreros. Let's stop for a moment and let's check our faith, pananampalataya. Nagkakaroon pa ba tayo ng oras sa panalangin? Nagkakaroon pa ba tayo ng oras sa Biblia at saka paggawa ng kanyang kalooban na importante sa lahat? May patience pa ba tayo? May love pa ba tayo? Ng ating paligid, tayo mismo, may peace pa ba tayo? Nagtitiwala pa ba tayo sa Panginoon? So, kailangan mag-reflect at magmuni-muni rin tayo minsan, mga kasembreros. Hindi lang minsan, no? Kasi yung panalangin natin ay part na yun ng routine natin every single day. So, parang kumakain tayo, hindi pwedeng hindi tayo nakakain ng kanin sa isang araw, di ba? Or pagkain sa isang araw. So, dietitian ka man or diet ka man, pero kailangan pa rin kumain. So, ganun din po ang salita ng Panginoon. And hindi lamang tuwing Semana Santa, nag-aayuno at saka umiiwas sa kasalanan at saka yung pag-aayuno, it's not just about fasting of karne, di ba? Iba? Yung Semana Santa, huwag kang kumain ng karne ng baboy, huwag kang kumain ng karne kasi puro gulay lang dapat. So it's not just that, no? Ang Panginoon natin ay hindi, wapa kahit kumain ka ng karne, kung hindi ka naman gumagawa ng kasalanan, no? Kung nag-effort ka at saka may pananampalataya ka sa Kanya na huwag gumawa ng kasalanan, no? Ganun siya, mga kasembreros. It's not just the physical food na pandidirian ng tao na kainin sa Semana Santa, but the sin itself, yung kasalanan, mga kasembreros. So, hindi after si Lord Jesus Christ ng, ay bawal bawal pagkain yan, bawal yan. So, hindi po ganun, mga kasembreros, kundi yung konsensya natin, yung ating pagpapatawad, yung ating pagmamahalan sa bawat isa. So yun po yung pinakamahalaga sa lahat, mga kasembreros. Hindi ka nga kumakain ng karne, pero nangangalunya ka naman. Hindi ka nga kumakain ng karne, pero ang bunganga natin parang basura sa pagmumura. Hindi ka nga kumakain ng karne, pero ay nasa isip mo puro kabastusan, kahalayan, and so on. Hindi ka nga kumakain ng karne, pero wala ka namang time sa panalangin at saka sa Biblia ng Panginoon, sa paggawa ng kanyang kalooban. Hindi ka nga kumakain ng karne, pero yung ating ginagawa ay hindi naman tayo humble, mayabang naman tayo, mapagmataas tayo, no? Hindi nga tayo kumakain ng karne, pero wala namang love sa atin sa loob ng pamilya. So ganun ba, no? Love still is the most important, mga kasembreros, no? And obedience sa kalooban ng Panginoon. Jesus delivers a powerful message about the importance of genuine faith and the obedience over mere outward declarations in Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 23. This passage serves as a sobering reminder that not everyone who claims to follow Christ will enter the kingdom of heaven. So yun siya, no? Ang sabi niya dito ay hindi lahat na Lord, Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. The phrase, not everyone who says to me, Lord, Lord, highlights the distinction between verbal profession and actual practice. Jesus is warning against a superficial faith that lacks substance. So, nananampalataya ka pero parang walang gawa, no? Para siyang masarap yung pagkain pero walang lasa, walang asin or walang asukal or something na kung anong dapat niyang lasa, adobo siya pero walang asin, walang toyo, walang ingredients. So hindi mo siya walang substance. The term the will of my Father underscores the necessity of our actions with God's commandments and teachings. So yun siya, no? Kung magpaparallel sila, mga kasembreros, kung may pananampalataya tayo, may gawa dapat. Kung may gawa tayo, dapat may pananampalataya. So hindi po pwedeng
Kung ano yung laman ng puso mo, iba naman yung gawa mo mga kasembreros. Kung anong laman ng isip natin, iba yung ginagawa natin mga kasembreros. So think of your life as a complex puzzle where finding the right piece brings clarity. Reflect on Matthew 7 verses 21 hanggang 23, understanding that it's not just about saying the right things or appearing impressive, but living with purpose. So ito talaga mga kasembreros, dapat may purpose yung ating buhay. Kasi marami ang nabubuhay pero hindi nila alam ang tunay na meaning at purpose ng buhay. Marami ang superficial. Ito yung sasabi ni Lord Jesus Christ dito na nabubuhay sila sa material things. Kung wala sila material things, hindi na sila masaya, hindi na sila kontento because hindi nila natagpuan yung satisfaction at contentment at greater joy sa presence ng Panginoon na kapag nagbibiblia, nananalangin at gumagawa ng kalooban ng Panginoon, yun yung dapat na ating satisfaction. Yun dapat yung real meaning and purpose ng buhay. Kasi kung nakabase lamang sa material things, kapag wala ka ng ganito, wala ka ng ganyan, hindi ka na masaya. So dapat wala man tayong mga material things or hindi man tayo gaanong marami sa material things mga kasembreros, ay we find greater joy and purpose and peace sa ating Panginoon at sa kanyang presensya mga kasembreros. So yun yung pinaka mainam na gawin natin. So okay naman namang may material things tayo mga kasembreros, may mga gamit tayo kasi kailangan natin yan. May pagkain tayo na masarap, kailangan natin yan or gusto natin yan. So pero hindi lang dyan nagtatapos yung purpose at meaning ng buhay. Na kahit na gulay-gulay ka lang, but you have joy, you have satisfaction mga kasembreros sa ating Panginoon at sa kanyang presensya at salita ay mas nagmamatter at mas mahalaga iyon sa existence ng mga mortal beings kagaya natin. So bonus na lang yung mga material things mga kasembreros. Kapag meron tayong pananampalataya sa Panginoon, yun yung pinaka number one priority natin. And then yung ibang relationship, kasi kapag may maayos ka na relationship sa Panginoon mga kasembreros, yung interactions at saka relationships mo sa tao, mas magiging maayos din yun. Kasi nga you have a foundation that is God mga kasembreros. Mali kasi yung tao na mas minamahal nila yung tao, yung asawa, kapatid, anak, magulang. Number one kasi sila. Hindi number one si Lord. So ginagawa nila minsan third options na lang ang Diyos, Kung walang panahon sa Biblia, doon mababase, Yung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos mga kasembreros kasi wala silang time sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kalooban, and then yung actions nila, sa kanilang bibig, sa kanilang galaw mga kasembreros, malaman, sino Christian to? Hindi to Christian. So wala tong pananampalataya sa Panginoon. So ganun siya mga kasembreros. Alright, so kung kaya it's really important to live according to the purpose and calling of God sa ating buhay, because that's the most important priority or thing sa ating buhay. Alright, salamat sa ating Word of God nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and real purpose and meaning ng ating buhay sa Panginoon. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po.